Bumuhos ang emosyon ng mga kaanak na mga namatay dahil sa lindol sa Bugos City, Cebu. Sabay-sabay na inilibing ang 11 magkakamag-anak na nasawi dahil sa magnitude 6.9 na lindol. Nagbabalik si Jessie Atienza ng PTV Cebu. Sa isang misang idinaos para sa mga nasawing magkakamag-anak na Itang at Malinaw, hindi na mapigilan ang pag-iyak ng mga naiwang mahal sa buhay. Dahil sa ito na ang huling pagkakataong masilayan ang kanilang kapatid, pinsan, apo, pamangkin at maging mga anak. Iyakan ang nanaig, may iilan pang hinimatay. 11 kabaong ang inihatid ng mga tao sa Corazon Cemetery. 10 dito ang sabay-sabay na inilibing sa iisang hukay. Isa-isang ibinaba ang mga kabaong, sabay ang pagbuhos ng mga luha ng mga naiwan. Sa ibang bahagi ng sementeryo, inihatid naman sa huling hantungan ang mga labi ng 17 taong gulang na si Jean Itang na nasawi matapos iligtas ang kanyang pamilya, kabilang ang kanyang amang nakasaklay matapos mapilay sa kasagsagan ng lindol. Wala nang sasakit pa para sa isang magulang na maghatid sa sariling anak sa huli nitong hantungan. Kahit ang lolo niyang si Silvestre, hindi pa tanggap ang sinapit ni Jean. Kung ta, kinabuhis tao o minagwangay pa, ako lang itong tatupay. Tiguang naman ko. Galing kay ang kamatayon diligid di mag-agad ang edad sa tao. Pero kung sakitan sir, sige siyagit nga tabang ako. Kunya saon man di man gid mahimo, di na mamihapit kalakaw. Ilan lamang ang magkakamag-anak na Itang at Malinaw sa mahigit 70 na nasawi sa pagyanig ng lindol. Sa mga susunod na araw, sisimulan na nila ang pagpapaayos ng kanilang mga nasirang tahanan. Pero mas kakailanganin nila ng lakas para harapin ang bigat sa kanilang dibdib dahil sa pangungulila sa mga nasawing kaanak. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.